Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, yung Kinside. Ngayon, siyam na araw na sa impeachment trial. Ngayong araw na ito mga kababayan ko, bago natin panoorin yung panggigisa ni Pampila Lacson sa NBI Director na kay Melvin Matibag, isa mo na dyan subscribe at like sa aking channel. Alam mo, ginisa si Melvin Matibag ni Pampilo Lacson kasi sabi niya, yung sinabi ni Basti Duterte at ni Sara Duterte halos daw ay magkakaparehas lang, magkakaparehas yung tatanggalan ng ulo. Parang halos daw similar sa sinasabi. Pero ang tinatanong niya no Pampilo Lacson, bakit ang pinailan ng kaso at dinirekta kagad sa DOJ, bakit si BP Sara lang silang nakapokus at doon kay Basti Duterte ay wala? Kaya ang nangangahulugan daw, parang may pinapanigan na talaga yung mga nagpapail ng kaso, lalo pa kay Melvin Matibag, kung bakit lahat na lang daw kay BP Sara. Ito, panorin po natin yung mga katanungan at kasagutan ng dalawang panig po. Pero ginisa talaga dyan si Matibag. Lang ito doon sa mga points raised by Senator Judge Rafi Tulfo kahapon relating to three similar cases, Ronald Mas, Mayor Baste Duterte, saka BP Sara. Hindi ko na bibelabor yung Ronald Mas and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung sa warrantless arrest, na hindi pwedeng apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay BP Sara. Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why you did not investigate Mayor Baste, pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-repair pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba? Yun po yung amin pong ginawang investigasyon ay doon na po sa threat na sinasabi namin na pangkalawakan. Yung dito po kay Mayor Baste, kaya hindi po natin inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually, but we have coordination also po with other agencies. Yes. So walang ongoing law enforcement investigation against Mayor Baste? Kasama po dito sa po namin sa special task force po. Yung bang special task force, and this was this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina, na-form ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara? Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Baste po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March, kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong rage rally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito. So mas ang ginamit nyo yung kay Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste? Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Pero halos pareho kaya iniisip ko, baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President, pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Halos pareho sinabi nila na maliwanag naman. Very well said, Pampilo Lacson. Diba? Talagang similar, diba? Bakit ang kinasuhan lang daw, sabi niya, magkaparet lang daw yung sinabi ni Basti nga, yung sinabi ko kanina, pati ni BP Sara, pero si BP Sara lang talagang si BP Sara lang binigyan nila ng pansin at pinalangkadang kaso. So parang nangangahulugan talaga na talagang titirahin nila talaga si BP Sara. Parang ganun ang gustong palabasin pero dahil sa impeachment court, doon lang tayo sa mga simpleng usapin kasi hindi naman diyan magdublikara si Pampilo Lacson kasi nga sila ang impeachment judges niya, senator judge yan sa impeachment trial ni BP Sara. Kaya sa kanya, hinahinay lang ka ng pagtatanong. Pero mamaintindihan natin kaagad na talaga na ang pinupuntirya talaga dito sa kaso talaga si BP Sara. Yun ang gustong palabasin ni Pampilo Lacson. Doon sa January
2026 na ulit pa ng April 12, di ba? Na sinabing Romanov, threat against the first family, nasundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So pero kay Vice President, halos ganun din eh. Pero bakit inimbestigahan niyo kay Vice President Sara at na-refer niyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin. Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. May request for additional time, Mr. Presiding Officer. Punta lang ko kay Las Cañas. Opo. Okay, yung kay Las Cañas, ginamit niyo yung kanyang affidavit na sinabit sa ICC. Tama po. Parang pang-open source. Tama Not for po, sir. anything, di ba? Not for anything po. So yes, walang sir. evidentiary value ito. Yun po ay ang basehan namin, kaya po namin iprinisinta. Isa po sa naging basehan namin doon po sa, isa nga doon sa 5 standards po natin na pattern of violence po. Pero wala kayong intention na kung magpapile kayo ng kaso, isasabit yung affidavit niya na sinabit sa ICC. As a matter of preference lang po for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang criminal or what, Yan po mga kababayan ko, si Las Cañas po, yan po ang nagpabago-bago ang kanyang statement o litanya. Yan po sa Blue Ribbon Committee. Yung pabago-bago talaga. Tapos ngayon, yung yung diniin niya masyado si Pangulong Duterte. Ngayon kinukuha na ng prosecution na yan, ginagawa na nilang ebidensya si Las Cañas kahit pabago-bago. Kaya nagkakaroon po ng masyadong hindi naman kaguluhan, yung kainisan, kasi nga inis na inis niya si Rubin Padilla kasi daw bakit kukunin nila si Las Cañas na panilang kasinungalingan ng ang ginagawa niya dahil sa pagbabago-bago ng kanyang mga litanya. Dahil unang-una yung sinabi niya wala naman daw nangyaring Duterte death squad, wala naman. Tapos after mga few years nagkaroon naman ng sinabi niya mayroon daw. Kaya diyan naiinis si Rubin Padilla, pati ito yung at ngayon yan ang sinasabi ni Pampilo Lacson. tama po. Kasi kung open source, kung nag-extend pa kayo, in-expand nyo yung open source information gathering, dapat sana nireview nyo rin yung aming committee hearing dito. No? Yung na-mention kanina ng defense, na initially, deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually, nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya, totoo yung EJK. Hindi ba dapat part din yun ng open source information gathering ninyo? Tama po. Actually, nung binasa po namin yung affidavit, may isang paragraph doon na nagtukoy nga dyan na nag-testify as binawi. Ang sinundan na po namin dito, at naalala ko po, meron kasing yung report do sa 24 oras after ng pre-trial po sa ICC, nagkaroon po ng interview kay Las Cañas kung saan sinasabi niya yung affidavit na ginawa niya na isinabit sa ICC, at nung kinukumpara po namin doon sa sinasabi niya, lumalabas na yun po. Pangatlo na po yun. So, Alam nyo, iba yung affidavit niya, yung kanyang testimony sa Public Order and Legal Drugs Committee, which as I said earlier, I chaired. No? Kaya alam ko yung familiar ako. Then after that, nag-retract siya. Talagang complete turnaround. Tama po. So I even consulted a retired justice na kaibigan ko, ano bang mas patimbang dito? Ang sabi niya, ang talagang jurisprudence, yung original na statement, ang mananaig, kesa doon sa parang binaliktad na statement, which I also agreed. Ang point ko lang is, bakit parang namili lang kayo ng open source? tiningnan po Kung namin. tinignan nyo yung sa ICC na sabit na pagkahaba-haba, sa akin nga po sinabi kanina, pangatlo na po yung magkaibang affidavits ni Arturo Las Cañas. May nauna, may pangalawa, pangatlo na po itong pinapakita sa screen kahapon. O di ba? Yun ang sinasabi ni Pampilo Lacson. Bakit pinipilit nila na ginagawang witness si Las Cañas na dahil sa pabago-bago? Ano ba ang dapat sundin? Yung unang statement ba
o yung pangalawa. Pero ang pinapaboran ni Pampilo Lacson, yung unang sinabi, hindi yung pangalawa. Pero ang nangyayari kasi, yung pinaniwala nito ni Melvin Matibag, yung mga estimate na pabago-bago na ginawa ni Las Cañas na laban sa mga Duterte. Kaya ito ang ginagawa, ang tinatanong ni ni Pampilo Lacson kung bakit ganoon, dahil kung sa ganun na lang, bakit na lang nakatuon sila lagi sa mga Duterte? 'Di ba parang nagkakaroon daw yung focus daw sa mga Duterte. Parang ganun ang gustong palabasin ni Pampilo Lacson. Kaya si Matibag, siyempre si Matibag, ano siya ng prosecution, kung ano namang mga kasinungaling at kabalintunan ng kanyang gagawin, siyempre yun ang sasabihin niya. Pero yung nakakatawa doon sa ng cross-examination ng mga kababayan ko, 'di ba? Nakakaawa si Melvin Matibag talaga. So yan muna mga kababayan ko sa ngayon. Sa mga hindi pa na nakasubscribe, please subscribe my channel sa ngayon. Masalam muna.